Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyong harapan sa gabing ito. Nagpapasalamat, Panginoon, nagpupuri, sumasamba sa inyong paanan, sa inyong harapan, O Father God. We pray na samahan nyo kami sa gabing ito. Katagpuin nyo pong bawat isa po sa amin, Lord God. We pray, Panginoon, na ihanda nyo ang aming puso at kalooban sa paikinin niyo pong mga salita. Magkaroon to ng buhay, ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin, Lord God. At tanging tinig mo lamang, Panginoon, ang marinig namin sa gabing ito. Sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 198, Love that Pursues. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Psalm chapter 23 verse 6. Ito po yung sabi ng salita ng Diyos, "Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." So it was written in the Old Testament time, and it was David who wrote this prayer sa ating Panginoon. Yan, sa Tagalog, "Kabutihay pag-ibig mo sa akin hindi magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan." So sa atin pong kapanahunan ngayon, since tayo po ay nasa New Covenant na, ito pong sinasabi dito ni David na kabutihan na pag-ibig ng Panginoon na hindi magkukulang, na makakasama po natin habang tayo nabubuhay ay nasa atin na po. Tinanggap na po natin ito mula sa ating Panginoon being our Lord and Savior ng buhay natin. At magpakailanman, sabi dito, sa bahay ng Panginoon tayo ro po ay mananahan. The new year reminds us that God is continually doing a new thing in our lives. So napakaganda na sa unang buwan ng taon, inaalala talaga natin yung kabutihan ng ating Panginoon, di ba? That the Lord is not finished with us yet. Meron siyang magandang bagay na inilalaan sa atin, at kung meron siyang magandang ginawa sa atin in the past years, sabi dito, the Lord will continually doing those new things to us. His love is not passive. It pursues us. Ganun ang Lord. Hindi yung parang dahil this year naging matagumpay na tayo in the previous year, wala nang gagawin ang Lord for this year. No, the Lord will continuously pursues us. In the new covenant of grace, we are assured that the shepherd's goodness and mercy are not dependent on our perfection, but on His finished work in Christ. Yan. So, yung ating shepherd, the great shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoon, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kahabagan, yung kanyang pagmamalasakit sa atin, hindi nakadepende sa ating perfection. Na kailangan maging mabuti tayo, kailangan gawin natin ito para tayo po ay kanyang kahabagan at kaawaan, kundi ito po yung nakaangkla sa kanyang tinapos na gawa sa cross of Calvary. The love of God is relentless, restorative, and guiding, drawing us closer to Him daily. Napakabuti ng Lord, no? So everyday, hindi lang tuwing nag-online Bible study tayo or nag-church tayo every Sunday, kundi naroon lagi, kasama natin ang Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos is always available for us on a daily basis. Psalm 23, as I have said earlier, was written by David. He was a shepherd king who intimately understood the relationship between sheep and their shepherd. Kasi 'di ba, alam naman po natin yung trabaho ni David nung when he was still young, siya po ay shepherd. Siya po ay nag-aalaga, nagpapastol ng mga tupa. And then he became king. So kaya naunawaan niya ano yung relasyon ng tupa at saka ng pastol, 'di ba? In Israel history, shepherd imagery was often used to describe God's care for His people. So yun pala yung meaning noon in the Old Testament time, kapag nakikita natin yung sheep, yung shepherd, pinapakita doon kung paano nagmamalasakit yung Diyos sa kanyang kawan, sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga nasasakupan. Under the Old Covenant, blessings were tied to obedience to the law. Ganon kasi ang ginagawa sa Old Covenant. In the Old Testament time, para ma-bless ka, kailangan mong gawin to for you to be blessed. Pero ngayon, sa ating New Covenant of Grace, tandaan po natin, we're already blessed. Through Christ, our High Priest, we experience God's pursuing love, not because of our works, but because of His grace. Again yung pag-ibig ng Diyos, patuloy nating na-experience, hindi dahil sa ating ginagawa, hindi dahil sa ating performance, kundi dahil sa biyaya, sa habag sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 4, verses 14 to 16, kaya nga,
magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Siya yung pinaka-high priest. 'Di ba? Kasi ginagawa in the Old Testament para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelites, yung mga pare, sila lang yung able na pumasok doon sa temple para mag-alay ng blood para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelites. Pero once and for all, ginawa na yun ni Jesus Christ. Yan. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya nga nagkatawang tao si Jesus Christ, di ba? Pero katulad natin, dumaan din siya ng mga pagsubok, ng mga tukso, pero hindi nagtagumpay ang kaaway sa kanya. Yan, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So yun ha, lagi nating tatandaan, church, minsan nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, di ba? Minsan tinatamad tayo, meron tayong mood swings, pero lagi tayong pinapaalalahanan ng salita ng Diyos na lumapit tayo sa trono ng mahabaging Diyos. Kasi ang Lord natin pinaglilingkuran, He will never punish us, He will never condemn us. Mahalaga lang for now is nasa dispensation kasi tayo ng biyaya ng Diyos, patuloy tayong lumapit habang pinupurso tayo ng pag-ibig ng Panginoon upang makamtan natin yung habagyang pagpapala na siyang tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Tatlong points ang gusto ko pong ituro sa atin tonight. Yung point number 1 ko, God's love pursues us in our weakness. Ganda, no? So sa mga panahon na mahina tayo, 'di ba? Kasi may mga weaknesses tayo, may mga problema tayong kinakaharap, 'di ba? In the physical, emotional, even financial, 'di ba? Or even knowledge and wisdom na minsan kailangan natin pero insufficient tayo. Pero sabi ng Isaiah chapter 40:29-31, God gives strength to the weary and increases the power of the weak. Yan, basahin ko po. Ang may hinat, mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Ayan. So 'di ba may mga panahon talaga na nanghihina tayo, napapagod tayo, pero ang Lord ang nagbibigay sa atin ng strength. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nandulupaypay, totoo naman, 'di ba? Kahit na yung mga bata pa, hindi lang yung mga nasa 30s, 40s, 50s or seniors, napapagod din yan, nanlulupaypay din yan. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Yun yung good news, 'di ba? Yung mga nagtitiwala sa Panginoon like us, tayo raw po ay muling lumalakas. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang ganda, no? Na andun pa rin yung struggles, andun pa rin yung pagsubok, andun pa rin yung problema. Pero sabi dito, kahit na tumatakbo tayo, hindi raw tayo mapapagod. Kahit na lumalakad tayo, hindi tayo manghihina kasi kasama natin ang Panginoon. Siya yung ating source of strength. Another example nito in the biblical perspective, in the Old Testament time, Elijah, he was a prophet of God. Nangyari dito after his exhaustion, napagod na siya kasi lahat ng mga propeta pinatay, 'di ba? So dahil doon natakot itong si Elijah and then napagod na siya, ayaw niya na mag-serve. Mababasa natin yun sa 1 Kings chapter 19. Pero he was pursued by God's care through food, rest, and renewed mission. So ganun ang ginawa ng Lord sa kanya. Sabi ng unang hari 19:13-14, lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tingin niya nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko, subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. So kung ikaw man yung ganyan, 'di ba? Katulad ni Elias, ni Elijah, 'di ba? Nag-iisa na lang siyang natitirang propeta kasi nga lahat ng mga prophets of God during that time pinapatay. Yan, so kaya siya nagpunta doon. Nagtatampo siya sa Panginoon, ayaw niya na. Sabi nga niya, kuhanin na siya ng Lord, gusto niya nang mamatay. Pero kung matutuloy natin yung pagbabasa, the Lord pursued him. Pinakain siya, pinagpahinga siya. Then renew yung kanyang mission. Bumalik yung kanyang kalakasan, yung kanyang sigla in serving the Lord. So minsan ganun din tayo.
Katulad ni Elijah, nagsiserve sa Panginoon, may puso naman talaga to honor the Lord, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero hindi tayo exempted sa mga pagsubok, sa mga struggles, napapagod tayo, nababurn out. Pero ang lesson dito, balik lang tayo sa Panginoon. The love of the Lord will pursue us, 'di ba? In the New Covenant lens, Christ meets us in our weakness. The Lord offers mercy and grace at the throne. Yung binasa natin kanina. And it will always be available for us. Lagi kong nga sinasabi, ang God natin kasi constant God, never changing God. So kaya lang minsan hindi natin na-experience yung biyaya, yung habag, yung pag-ibig ng Diyos kasi nasa atin yung problema. Minsan sineset aside natin yung time sa Panginoon, hindi tayo lumalapit sa Panginoon, na-occupy tayo ng business of life, yan. Like yung mga studies natin, trabaho natin, family natin, 'di ba? Mga goals natin, relationships na meron tayo. Pero kailangan pahalagahan natin ang Panginoon. Tandaan natin, God's love pursues us in our weakness. Point number 2 ko, God's love pursues us in our failures. Ganda, no? Hindi lang sa ating kahinaan. Minsan nagpe-fail talaga tayo. May mga maling desisyon tayong nagagawa. Paulit-ulit tayong nagkakasala, nagkakamali. Paulit-ulit tayong pasaway. Kahit alam natin yung tamang gawin, ginagawa pa rin natin yung mali. Matigas yung ulo natin, di ba? Pero the Lord God pursues us even in our failures. Grabe yung pag-ibig ng Lord, no? Kaya sabi ng Isaiah 43 verses 18 to 19, tandaan mo to, this is very important, lalo na New Year tayo. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Basahin natin sa Tagalog. Ito ang sabi ng Panginoon, ilibing mo na sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Siyempre, itong sinasabi dito, yung mga pangit na nangyari sa'yo in the past. So, kalimutan mo na yun. Huwag mo nang alalahanin yan, yung mga nangyari nung unang panahon. Pero kung maganda naman ang nangyari sa'yo, yung kabutihan ng Diyos, alalahanin mo yon. Pero yung mga pangit na nangyari, kasalanan mong nagawa in the past, limutin mo na yun kasi nga pinatawad ka na nga ng Lord. Ikaw na lang hindi makamove on. Masdan mo, sabi ng Lord, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na hindi mo pa pamakita. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ang tindi, no? Even the Lord God can make a way even in desert. Kung naiisip mo na sa isang sitwasyon ka ng buhay mo ngayon na mabigat, meron kang sakit at karamdaman, lubog ka sa utang, nasa broken relationship ka, broken family, 'di ba? Or studies mo, may problema ka sa trabaho mo, na lahat na ng problema tingin mo nasa iyo na, pero sabi ng Lord sa iyo, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Sabi ko nga lagi, minsan kasi mga impossible things na nangyari sa buhay natin is a stage of God for His miracles. Kaya magtiwala ka lang sa Panginoon kasi all-knowing, all-powerful ang ating Panginoon. Lahat ng bagay kaya niya pong gawin. So mag-trust lang tayo sa Lord. Even si Peter, di ba? Peter denied Jesus 3 times. Alam natin yan, 3 beses niyang dininay si Jesus before siya ipako sa cross. At pinorophesy din yun ni Lord God, pero hindi pa rin nakinig si Peter, ginawa niya rin yun, di ba? Yet Christ pursued him with restoration by the Sea of Galilee sa John chapter 21. Ito yung time na si Jesus Christ already resurrected from the dead. Ayan, nagpakita siya sa kanyang mga disciples. And then pinaghandaan niya pa ng pinakain niya itong si Simon Pedro, pinanghulin niya ng isda and so on. Pinakain ng tinapay. And then itong sabi ng John chapter 21 verse 15 to 17, ni-restore ni Lord yung relationship niya with Peter. Sabi na pagkakain nila, tinanong na Jesus si Simon Pedro, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo Panginoon, alam niyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Number 1, di ba? Pangalawa, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. That's number 2. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro. Sapagat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako at sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. So pangatlo, 'di ba? Makita natin 3 beses
na dininay ni Pedro si Jesus Christ pero tatlong beses nang ni-reconfirm ng Lord yung pag-ibig niya at saka yung mission na binibigay niya kay Peter. 'Di ba? Hindi na ginudge etong si Pedro na di ba dininay mo ako ng 3 times kundi ni-restore niya yung relationship ni Peter sa kanya. And then hindi niya in-invalidate yung ginawa ni Pedro para hindi siya magamit ng Lord mightily kundi sinabi niya pakainin mo yung aking tupa. So ganun po yung Panginoon. The Lord God pursues us even in our failures. So our failures do not disqualify us. Church, lagi mo yung tatandaan kasi nakakalungkot. Ang dami ko nakakausap na minsan tinatanong ko bakit hindi ka nag-church, bakit hindi ka namati ng Bible study. Yun, napifeel nila yung guilt, yung shame, feeling nila ang layo na raw nila sa Panginoon, nagkakamali sila, nagkakasala sila, paulit-ulit sila nagkakasala, nagkakamali. So nakatingin sila sa sarili nila, hindi nila tinitingnan yung kakayahan ng Panginoon to transform them. God's grace transforms them into testimonies of His mercy. So tandaan mo yon na. So hindi mo talaga kaya on your own. Kasi pine-perform mo eh. So hindi ka po dinidisqualify ng Lord in your failure. Pero tandaan mo, the Lord always pursues us. So tanggapin mo yung transformation, yung biyaya ng Diyos. Kasi yun yung gagamitin ng Lord for you to be changed from glory to glory, for you also to be a testimony to other people as well. Yung last point ko po tonight, God's love pursues us into eternity. Ganda, no? Kasi syempre, ang main goal talaga ng Lord, lahat ng nilikha niya, the term is nilikha niya, ay makapiling niya sa buhay na walang hanggan. Kasi hindi naman lahat po ng tao sa mundo ay anak ng Diyos, 'di ba? Those who called only in the name of Jesus as Lord and Savior, sila lamang po yung mga anak ng Diyos. So the Lord would want us to be with Him into eternity. Kaya ngayong verse natin, di ba, Psalm 23 verse 6, His goodness and love follow us all our days, leading to eternal dwelling with Him. That's the main goal. Kabuti at pag-ibig mo sa akin hindi magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. So that's the ultimate goal, na when we die here on earth, we will go to heaven, eternity with the Lord God. Yung nangyari po dito, another example, the thief on the cross, di ba, experienced God's pursuing love at the last moment sa Luke chapter 23 verse 43. Di ba nakaka-bless to? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Di ba alam natin yan? Even si Jesus Christ na nakapako na sa cross on his dying breath, di ba? Pero nag-evangelize pa rin siya. Merong isa doon na sinabi sa kanya na, Panginoon, patawarin mo ako, isama niyo po ako kapag naghari ka na, 'di ba? Then sabi ng Lord, sinasabi ko sa isasama kita ngayon sa paraiso. So kita natin, ganun talaga yung ginagawa ng Lord. The Lord God pursues us into eternity. Na wala namang ginawang anything yung thief na to, 'di ba, for him to be saved. Hindi naman sinabi ng Lord, o teka, sige, gawin mo muna ng paraan na makababa ka dito sa cross. And then magbagong buhay ka muna ha, mag-repent ka, mag-confess ka ng kasalanan mo pa, and then magpakabait ka, and then saka kita tatanggapin. Hindi ganoon eh, walang condition ng pag-ibig ng Panginoon, 'di ba? So right there, ang ginawa lang ng thief na to, na nampalataya siya, pinaniwalaan niya na si Jesus Christ ay Lord and Savior ng buhay niya at nagkamit siya ng buhay na walang hanggan. So in the new covenant lens, salvation is secured. Tandaan mo ha, not by human effort. Yan, hindi mo kailangan mag-perform. Kaya nga minsan kahit na hindi ka nakakapag-church every Sunday, hindi regularly kang umaate ng Bible study, 'di ba? Hindi ka nakakapag-quiet time, devotion or prayer daily. Ayan. So hindi po ito about human effort, but by Christ's finished work, guaranteeing eternal life. Pero alam mo, kung naunawaan mo talaga yung grace ng Lord, yung pag-ibig ng Lord sa'yo, ang respond mo talaga is to follow Him, to obey Him genuinely. Na hindi ka na kailangan i-push na umating ka nito, umating ka na, pumunta ka dito. You will do it naturally. Kasi naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. So that is true salvation. That is true understanding of the grace of the Lord. The love of God is not static. It is active, relentless, and pursuing. From our weakness to our failures and even into eternity, His goodness and mercy follow us. Lagi mo yung i-claim na yung kabutihan ng Diyos, kahabagan ng Diyos, pagpapala ng Diyos,
laging sumusunod sa atin, laging kasama natin. Kasi naman talaga yung goal ng Lord, yun yung intention ng Panginoon sa atin for us to be blessed, to stay in His presence. In Christ, we are recipients of a love that never gives up, never runs dry, and never fails. So yun tayo po ay recipient. Wala tayong effort dyan. Wala tayong kailangang i-perform para ma-enjoy natin yung pag-ibig ng Diyos. Pero ang pag-ibig ng Diyos, it never gives up. Kung tayo yung pag-ibig natin nag-give up, di ba? Pero the love of the Lord never gives up. It never runs dry. Hindi siya nauubos. And it never fails. Diba? Begin this year by inviting God's pursuing love into every area of your life. Lagi mong invite yan na mahal ka ng Panginoon in your personal life, even in your struggles, kung may mga problema ka in your health, 'di ba? Family, finances, decisions, and influence. Trust that He who began a good work in you will carry it to completion, sabi ng Philippians chapter 1:6. Let His love shape your character and decisions, knowing that His grace is sufficient. Natitiyak kung ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yeso Kristo. So, ganun kabuti ang Panginoon. So, ang challenge po sa atin tonight, this year, let us allow God's pursuing love to lead us so His goodness and mercy will not just follow us, but overflow through us into our families, our cities, and our world. Lord, salamat Panginoon that your love pursues us. Salamat Lord na hindi po kami nag-effort upang kami po ay mahalin. Kundi Lord, nauna na andun yung inyong biyaya, ang inyong kahabagan, Panginoon Lord God, ang inyong grasya, ang inyong pong pag-ibig sa amin, Lord God. At ang panalangin po namin, O Father God, patuloy po naming makita kayo sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Sa mga oras na kami napapagod, sa mga oras na kami maraming katanungan, Panginoon, sa mga oras na kami po ay nalulungkot, O Father God, Lord, makita namin ang kasagutan sa pamamagitan ninyo pong mga salita. Mangusap ka sa amin personally, individually, at patuloy na ma-experience po namin yung love, yung care na nanggagaling sa inyo, Father God. Salamat po, Panginoon, na mahal yung bawat isa sa amin, that your goodness, that your mercy will follow us, Panginoon, all the rest of our days, Panginoon, sa amin po mga buhay. And I pray, Panginoon, na maging blessing din kami to other people, maging channel din kami, conduit of your grace, of your love, of your mercy, to other people as well. Sa inyong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.